Minsan, merong isang nagkakaedad ng pastor na binalaan ng isang nakababatang pastor habang sila ay kumakain. Ang kanilang ulam ay paksiw na baboy. Ang sabi ng batang pastor, "Wag ho kayong kumain yan dahil kayo po ay mataas ang dugo at saka ang inyong kolesterol." Pero ang sabi nung nakatatandang pastor, "Kapatid, lahat ng bagay ay pinapabanal sa pamamagitan ng pananalangin." Kinabukasan, yung nakatatandang pastor ay na-brain stroke. Isinugod sa ospital at siya ay inoperahan sa kanyang utak. Itong pastor na ito ay ginagamit ng Diyos sa ministeryo ng pagpapalaya at mahimalang pagpapagaling. Meron siyang mataas na antas ng pananampalataya. Pero bakit siya nakaranas ng ganong masakit na karanasan? Ang simpleng dahilan, sinira niya yung batas ng mabuting kalusugan sa pamamagitan ng tamang pagkain. Isa pa, ito'y pinahintulutan ng Diyos mangyari sa kanya para sa pagbabago na dapat mangyari sa kanya na siyang ginagawa ng Diyos. Ayon sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 28 at 29. Ang kwento ay nagsasabi na tayong mga Kristiyano ay hindi libre sa pagkakasakit. Pwede natin itong maiwasan, pero may mga pagkakataon na kahit ayaw nating magkasakit, tayo nagkakasakit. Ang magandang balita ay pwede naman tayong gumaling. Ang katanungan ngayon ay paano natin matatanggap ang kagalingan kung tayo ay nagkakasakit? Ang unang kasagutan dyan ay ang pagkaalam sa kung ano ang dahilan ng pagkakasakit. Generally, ang dahilan ng sakit ay kasalanan. At nagsimula ito sa panahon ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Pero specifically, yung particular na kasalanan na ginagawa ang nagiging dahilan ng karamdaman. Ang kasalanan ang dahilan ng karamdaman. At ang kasalanan ay tinatawag sa kasulatan na ang pagsira sa kautusan. Ang kautusan ay inuuri sa 4 na uri. Ang isa, yung kautusang pangmoral. Ikalawa, kautusang pangsosyal. Ikatlo, kautusang panlehiyon. At ang ika-4 na hindi nabibigyang pansin ay ang kautusan tungkol sa kalusugan. Sa pagsira sa alin dito, ang sakit ay pwedeng mahayag sa paglipas ng panahon. Pero pwede niyong sabihin sa akin na wala na tayo sa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim ng biyaya. Gaya ng sinasabi sa Roma 6:14. Tama yun. Pagdating sa issue ng pagpapawalang sala. Pero tayo mga pinawalang sala na kay Kristo, hindi natin binabaliwala ang kautusan. Lalo pa nga nating pinagtitibay ang katwiran ng batas, pero hindi ang letra ng batas. Yan ang sinasabi sa Roma 3:30 at 31 at Roma 6:15. Ang mga Hudyo ay binibigyan nila ng masinsing pansin at pagsasatupad ang batas ng Sabat mula sa Friday sunset hanggang Saturday sunset. Ito yung tinatawag na letra ng batas, the letter of the law. Pero tayo mga Kristiyano, pwede nating gawin ang ating pamamahinga
bilang pagsunod sa batas ng Sabat sa ano pa mang araw, at ating pinagtitibay din sa ganung paraan ang diwa ng batas na ito ay ang pamamahinga. Kung sinisira natin ang prinsipyong ito ng pamamahinga, nagdurusa tayo sa pisikal at darating ang panahon na tayo ay magkakasakit. Sabi ni Apostol Pablo na maraming mga mananampalataya sa Korinto ang nanghihina, sakitin at marami nang namamatay. Nakatalayan sa unang Korinto 11:30. Ang kasalanan ay lumaganap sa kasalanan ito, sa iglesyang ito, yung karnalidad. Dahil yung batas ng kabanalan o prinsipyo ng kabanalan ay kanilang sinira dahilan sa kanilang iba't ibang kasalanan. Itinuring ni Apostol Pablo yung mga pisikal na kahinaan, karamdaman at kamatayan bilang anyo ng kahatulan at pagtutubid ng Diyos upang ang mga mananampalataya doon sa Korinto ay makapagsisi at huwag silang mahatulan na kasama ng sanlibutan. Yan ang sinasabi doon sa 32 talata. Meron nga doong isang kaso na ang isang lalaki ay kanyang sinisipingan ang kanyang stepmother. Ang sabi ni Apostol Pablo, para sa ikaliligtas ng taong ito, pagdating niya doon, ay ilalagay niya siya, ang taong ito, sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas upang siya'y pahirapan. Yun ay sa panahon na sila nagkakatipon at sila, kasama si Apostol Pablo, ay nasa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ang taong ito ay mapahirapan at magsisi upang mapanumbalik sa Panginoon. Makikita natin yan sa unang Korinto, 3 kapitulo, mga talatang 1 hanggang 7. Si Job ay pinahirapan ni Satanas ng maraming bukol mula sa ulo hanggang talampakan. Kaya siya ay naupo sa alabok at nagkamot ng kanyang sarili sa magitan ng binasag na paso. Nakikita yan sa Job 2, talatang 7 at 8. Bahagi ng ito ng paghahari ni Job, paghihirap ni Job mula sa kamay ni Satanas. Ang lahat ng paghihirap niya ay ipinahintulot ng Diyos. Ang layunin niya ay upang patunayan kay Satanas na si Job ay sumasamba at nagmamahal sa Diyos, hindi dahilan sa pagkapala, kundi dahilan sa siya ay Diyos. Gayun din, kailangang ayusin ni Job, ng Diyos kay Job, ang self-righteousness ng tao ito, sapagkat kahit nga ang Diyos ay gusto niyang akusahan ng kamalian dahilan sa kanyang nararanasan. Makikita yan sa 40 kapitulo, talatang 2. Ito yung kahinaan niya na nagdulot sa kanya ng kasalanan na naintindihan lang niya at naunawaan nung siya'y harapin ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa talatang 42:6, ganito ang sulat sa wikang Ingles, "Wherefore, I abhor myself and repent in dust and ashes." Ang maliwanag na ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Dapat nating maintindihan yan upang maintindihan natin ang ikalawang paraan para matanggap natin ang kagalingan. At ito yung pagkaalam ng solusyon sa karamdaman. Sabi natin, ang kagalingan ang solusyon sa karamdaman.
ang kagalingan ay nanggagaling sa Diyos, kaya siya ang solusyon. Ang Diyos Ama ay manggagamot. Yan ang sabi sa mga awit 103, mga talatang 2-3. Purihin ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalilimutan ang kanyang mga mabubuting gawa, na siyang nagpatawad ng lahat mong kasalanan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Ang Panginoong Hesus din ay magagamot. Ang sabi sa 1 Pedro 2:4, sa kanyang sarili ay dinala ang ating kasalanan doon sa puno, na tayong mga patay sa kasalanan ay mabuhay o makapamuhay sa katwiran. Sa magitan ng kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Gayon din, ang banal na Espiritu ay manggagamot. Siya ay nagbibigay ng mga kaloob ng kagalingan. Ito yung mga kapahayagan ng kagalingan na ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo at ibinibigay naman ng Diyos Ama. Ang sabi sa 1 Korinto 12:9, sa iba ay nagbibigay siya ng mga kaloob ng kagalingan sa magitan din ng iisang Espiritu. Tingnan natin na ang ginagamit dito ay pangmaramihan. Gifts of healing. Dahil ang lahat ng karamdaman ng tao ay binigyan ng Diyos ng katugunan sa krus ng Kalbaryo. Ang kaloob ng kagalingan ay pwedeng mahayag sa pamamagitan ng sinumang mananampalataya na nagmiministeryo. Yan ang sinasabi sa Marcos 16:16-18. Pero yung ministeryo ng mga kaloob ng kagalingan, hindi yan ibinibigay sa lahat ng mananampalataya. Sila yung mga tao na nagmiministeryo sa magitan ng ministeryo ng kagalingan. Ang sabi sa 1 Korinto 12:28, mabasahin ko sa wikang English. And God has set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Ang mga kaloob ng kagalingan ay mga kagalingan para sa pisikal na katawan. Pero yung ministeryo ng kagalingan ay ang pagbubuong muli ng tao sa pagkasira ng kanyang pisikal, mental, emotional, spiritual, relasyonal na buhay sa tao at sa Panginoon. Yung katagang nagsigaling at naligtas, heal and save, nagmumula yan sa salitang sodso, na ang ibig sabihin ay buuing muli o ibalik sa pagiging buo. May mga taong nakararanas ng pisikal na kagalingan dahilan sa biyaya ng Diyos, pero hindi na ibabalik o nababalik ang pagiging buo. Ang Diyos ang pinanggagalingan ng kagalingan. Dapat nating maintindihan niyang ikalawang prinsipyong iyan para matamasa natin ang kagalingan. Ang ikatlo, dapat nating malaman yung proseso ng pagpapagaling ng Diyos. Upang matanggap ang kagalingan na nagmumula sa Diyos, kailangan natin ang pagdaloy ng Espiritu. Katulad ng mga kaloob ng Spirit of Wisdom, Spirit of Knowledge, Spirit of Discernment, Spirit of Counsel, Spirit of Faith, and the gifts of healing by the Holy Spirit.
Yung spirit of wisdom, ito yung kaisipan ng Diyos tungkol sa sakit at sa may sakit. Kailangan nating marinig na maliwanag at tama, lalo na sa mga extreme cases ng karamdaman. Kung pagagalingin ng Diyos ang tao, o kukuhanin na siya upang may preserba ang kanyang buhay na huwag mahulog sa pagkakasala. Yung spirit of knowledge, ipinakikita noon kung ano ang dahilan ng pagkakasakit ng tao na dapat niyang pagsisihan at ihingi ng kapatawaran sa Diyos. Yung spirit of counsel, ipinakikita nito kung ano ang dapat gawin para sa may sakit at ng may sakit upang matanggap ang kagalingan. Yung spirit of faith, ito ay kakayanang ibinibigay ng Diyos sa may sakit at sa instrumento ng pagpapagaling para sa ministration ng healing. Yung spirit of healing, dadali ito sa may karamdaman kapag siya ay humingi ng kagalingan mula sa Panginoon pagkatapos niya makapagsisi. Pagkatapos makapagsisi ang tao, kinakailangan walang bisa ang demonyong nasa likod ng sakit. Kailangan ang exercise ng binding and casting out at papuntahin ang demonyo sa ilalim ng paanan ng Panginoon. At gayon din, kailangan isara ang pintuan ng kaaway sa buhay ng tao na nagkasakit. Kailangan din ang pagpapahayag ng kaharian o paghahari ng Diyos sa tao. Sa aking matagal ng pagministeryo sa mga may sakit, nakita ko na epektibo ang mga prinsipyo nito na gamitin para sa proseso ng kagalingan ng isang tao. Minsan ay merong isang matanda na dinala sa akin sapagkat ipinilit niya sa kanyang mga anak na siya ay pumunta at makarating sa akin kasama nila upang siya ay ipanalangin. Habang ako'y nananalangin sa Diyos at nakikipag-uusap sa Kanya, sinabi sa akin ng Banal na Espiritu na ang matandang ito ay kukuhanin na ng Panginoon. Nung sabihin ko ito sa mga anak na hindi naririnig ng kanilang tatay, nag-iiyakan sila lahat. Ang sabi ng Panginoon sa akin, hindi pa sila handang mawalan ng Ama. At ang iba sa kanila ay wala pa rin sa Panginoon. Pero itong matanda, okay na siya, handa na siyang humarap sa Panginoon. Kaya ang ginawa ko, ibinahagi ko ang Ebanghelyo sa mga anak na wala pa sa Panginoon. Ito yung naririnig ng matanda. At sila ay nagsitanggap din sa Panginoon. Pagkatapos noon, ay nakampante sila tungkol sa kamatayan ng matanda. Ngayon man, ang sabi nila, ipanalangin ko pa rin ang kagalingan ng kanilang ama. Ito ang pagnanasa pa rin ng matanda at pagnanasa ng mga anak. Bago ako manalangin, hiniling ko sa matanda na ipakita ko o ipakita sa akin yung mga bukol ng kanyang cancer sa leeg at sa likod. At nakita ko yung bukol sa leeg ay hindi naman kalakihan, pero labit siya. Pero yung bukol sa likod ay parang balon na hinipan. Malaki talaga siya.
Ang sabi ko sa Panginoon, kung magiging kalugod-lugod sa Kanya, ipagkaloob yung kahilingan ng matanda na siya gumaling. At aming tinubos ang dahilan ng kanyang karamdaman sa magitan ng paghingi ng tawad para sa kanyang mga kasalanan. Isinara ang pintuan ng impyerno at pinawalang bisa at pinalayas ang demonyo sa ilalim ng paanan ng Panginoong Hesus. Pagkatapos pinahayag ko ang mga pagpapala sa matanda at hiling ko sa Diyos na ibigay sa kanya ang mga kaloob ng kagalingan. Pagkatapos noon ay umuwi na sila. Walang himala. Pero noong ikatlong araw, paggising sa umaga, laking gulat nung matanda at pati ng mga kasama sa bahay na makita nila nawala na ang bukol sa liig at sa likod ng matanda. Nawala na rin ang kanyang sakit. Pagkalipas ng isang buwan, namatay ang matanda. Pero ang sabi ng mga anak, nagagalak pa rin sila dahil ang kanilang tatay o ama ay nasa Panginoon dahilan sa kanyang pananampalataya. At kahit siya kukuhanin, ay pinagaling pa rin sa kanyang karamdaman. Sa ating obserbasyon sa mahabang panahon ng pagministeryo sa may sakit, nakita ko na yung delay sa paggaling ng isang Kristiyano ay dahilan sa kasalanan umisa na hindi niya nakikita at ang kanyang pagkontra sa pagbabago na ginagawa ng Diyos sa kanya. Pinahihintulot ng Diyos ang sakit na dumaloy sa kanilang kasalanan na kanila namang pinahintulutan o ginagawa upang sila ay madalisay at mawangis sa larawan ng Panginoong Hesukristo. Nung sinabi ng Panginoon na ginagawa niya ang lahat sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, yung maging kawan. Nagagawa niya na magawa ang layunin ito sa pamamagitan ng paggamit ng karamdaman na nanggagaling o dumadaloy sa tao dahilan na rin sa kanyang kasalanan. Kapag ang layunin ng Diyos na maging kawangis ni Kristo sa isang partikular na karakter ng pagiging kawangis ng Panginoon ay naanyo na, ang kagalingan ay madaling dumadaloy sa mananampalataya na nagkakasakit. Ang kagalingan at mabuting kalusugan ay mabuti, pero mas mainam ang kabanalan. Pero pinakamainam na maging malusog at banal. Sinasabi sa aklat ng Deuteronomio ay nagdudulot din ng kagalingan at kalusugan. Mula sa ating nasabing mga katotohanan, ay masasabi natin na ang kagalingan ay galing sa Diyos, pero hindi ang karamdaman. Ang Diyos ay hindi sadista na nagbibigay ng sakit sa tao upang magawa ng tao na siya ay mahalin at sambahin at siya sundin dahil lang sa naranasang karamdaman at kagalingan. Siya ang dakilang manggagamot na ang layunin ay buuin muli ang ating buong pagkatao, kagaya ng kawangisan ng Panginoong Hesukristo. Pwedeng dumaloy ang kagalingan ng biglaan o dahan-dahan,
nakadepende ito sa pagiging bukas ng Kristiyano at pagiging handa na matanggap ang pagbabago sa kanyang karakter. Pero sa mga kaso na hindi na pinagagaling ng Diyos, kundi namamatay na dahilan sa kanyang karamdaman, hindi ito dapat makabahala sa atin. Ginagamit ito ng Diyos upang mapigilan ang Kristiyano sa pagkakasala at tuloy ay may handog sa kanyang harapan na banal. Ang pisikal na katawan ay papunta sa pagkabulok. May sakit man ito o wala pag namatay. Pero ang magandang balita, ito'y bubuhayin muli ng Panginoon. Na isang katawang wala ng pagkasira, walang kabulukan at magdadamit ng immortalidad. Ito yung ating kagalingan pagkatapos ng kamatayan patungo sa kabilang buhay. Ang Diyos ay dakilang manggagamot. Siya'y totoo na nagpapagaling at patuloy na nagpapagaling. God is our great healer, true and through. God bless you.